sinabi na si Neri Naig nga yung inaresto dahil sa kaso ng syndicated estafa. Tapos sinabi niya na may na-dismiss ng kaso noon sa ibang lugar, pero parang may relate pa din ata yung kasong yun na na-dismiss, parang relate pa rin dyan sa pagkaka-aresto kay Neri. Pinarinig niya sa lawyer yung sinasabi ng police, tapos kinausap niya yung lawyer, pero at the end of the day, inaresto pa din. Nasabi kasi ni Seth na hindi sila nagmamadali dahil parang ang dating, parang si Seth gusto niyang i-honor yung trust ng parents ni Francine sa kanya. And then, doon inamin ni Seth na si Francine yung babaeng gusto niya. Gino-convince ako! Punta raw kami, Mars! Okay na kahit hindi ako mauna! Marites University goes to The Moon! Selfless Marites! 27 days to go before Christmas. And it's Thursday ka live na ng Pompapo. Pero bago chigan at titigan, pati muna ako, good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Selfless ka dyan. Ang inyong venerable Professor Ambet Nabus. For a change. Yes. Parang di ako inawala sa selfless. Anyway, ang inyong PhD, Rose Garcia. Parang naniniwala ako selfish. May ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Selfless. Umpisa pa lang, naglagan Ano ba na. yan? Oo. Bakit mo naman naisip na Kaya selfless? Christmas na, di ba pag Christmas? O bigayan, di ba? Di ba dapat Jenny Rose? Tapos na. Tapos na kasing generous. Dapat December mo ginamit. Gamit na nga, ano ba? So mag-expect kami Dahil generous at selfless. Mga Marites, selfless. Teka lang, ilang days na lang ba bago magpasko? 27. Wow. You're not listening. Sure ka na. Dito sa Philippines. Sure. Naman baniwala ka kay Gracie, wala namang Pasko yan. Dahil dyan nagpapasalamat po kami sa ating mga kamarites sa patuloy na tumatangkilik sa Marites University. Kung bago pa lamang po kayo sa MU Entertainment Channel, don't forget to like, share, and subscribe para hindi po nyo ma-miss yung ating weekly episodes at syempre yung iba pa nating mga showbiz-related content. Eto, parami na ating rating, mga bangers sa mga Marites. Mga bangers. Diba? Bangers talaga. Bangers! Eto na po! Mga Marites, simulan na po natin ang isang linggong Chismis! Ito po, mga pinakamainit na issue ngayon. Ito, Chito Miranda nagsalita sa pagkaka-aresto sa asawang si Neri Naig. Yes. Finally, meron sinabi ha. Last episode, di ba, binirate Neri natin Porto. yung balita. Kasi nung una, hindi pa pinangalanan si Neri. Neri. Pero, sinabi lang, nung una nga, May Neri. alias pala. May alias Neri. Alias Erin pa. Oo, Nag-Neri alias tas Erin. nag-Erin. Oo. O tapos, finally, ito na nga, sinabi na si Neri Naig nga yung inaresto dahil sa kaso ng syndicated estafa. Tapos, violation of Sa securities and securities and regulation yes. na code. So, yun, inaresto siya. Tapos may mga naglabasang video na yung kung paano binasahan ng police si Neri sa isang, hindi ko parang alam kung mall ata siya sa Pasay. pero atang event. Parang may event. Tapos, At biglang dinampot. So, ang ginawa, kasi naka-blur yung mukha nung, I think si Blurred Neri yun. muna, blurred So, muna. parang inano niya yung phone, pinarinig niya sa lawyer yung sinasabi ng police, tapos kinausap niya yung lawyer, pero at the end of the day, inaresto pa din. Tapos, syempre, naghihintay ng statement. Syempre, si Neri walang statement. Si Chito Miranda ang naglabas. Una, sinasabi niya, naaawa siya sa asawa niya, sa nangyari sa asawa niya. Syempre, bilang asawa, pinagtanggol niya na mabuting tao si Neri. Correct. At may mga ilan siyang kino-question sa proseso. Yan ang sa mahaba niyang sinabi. Kino-question niya yung proseso. And, yan, sinabi niya na dinampot na lang daw bigla. Tapos, sinabi niya na may na-dismiss ng kaso noon sa ibang lugar, pero parang may relate pa din ata
yung kasong yun na na-dismiss, parang relate pa rin dyan sa pagkaka-aresto Oo. kay Neri. Tapos, pinangalanan din niya yung kumpanya kung saan nagre-represent si Neri. Ito yun yung endorser lang siya. Oo, Ito yung, endorser. yung Beauty Dermacare. product. Yan, Dermacare. Oo. Oo. Kasi parang sinasabi ng mga abogado, parang kaya dapat mag-ingat. Kasi di ba maraming mga artista na... Kagaya nung kay Ricardo Cepeda. Yan, oo. Tsaka hindi rin natin alam kung si Kenshan kung may ganun din factor. Pwede rin. Kasi parang... Luis Manzano. Luis Manzano, Yeah. yan. So parang di ba Parang iba yung case ni Kenshan eh. Pero parang mukha iba yung kay Kenshan. Parang si Luis at saka si Ricardo medyo Cepeda, pareho. medyo similar ang case. Kasi nag-i-endorse sila. no? Tapos ito ngayon, si Neri. Kung Si yan Neri. nga lang. Tsaka yan, parang, ah. parang kasing maliban dun sa pagiging ambassador, pagiging endorser, parang meron din silang role na kumuha ng investor. Parang ganun Pero ata. parang Nagre-recruit. Nag-ano siya, nag-attract ng... Oo. Nagbebenta siya ng insecurity siya. Parang ganon. So parang kaya sinasabi ng mga abogado, May tubo, may ROI. oo. Kaya sabi ng mga abogado, kung pipirma sa endorsement o pipirma sa kung ano man deal, Kailangan tingnan mabuti. tingnan mabuti. Kasi parang may, ano lang yan, may limit ata eh. Kasi kaya naging syndicated estafa at saka doon sa code, securities Kasi code. sumobra parang doon sa sumobra. amount na required. Yun yung interpretation ng mga outsider na abogado. Kasi may mga lumalabas na reels na gano'n. But anyway, itong si Chito, yun na sinasabi niya sana maayos kasi hindi siya available. Hindi nga siya hindi- So, ibig sabihin nakakulong siya. Oo. Ako hindi. Kasi Ayun. sabi nga ni Chito dun sa last part ng ano niya, parang ito walang kasalanan pero nakakulong. Yung mga Talagang may well, kasalanan. ayon kay Chito to, syempre. Yung mga, kumbaga yung totoong may kasalanan, parang malaya. Pero ang nangyari kasi, kung tama ang pagkakatanda ko, it's either 13 or 14 counts. Ang, 14. Kaya syndicated ang Syndicated. complaint or kaso na isinampa laban kay Neri. Bukod dun sa 14 counts na yon, meron pang syndicated estafa. So, yung 14 counts, kung ano man to, iba-ibang, I guess, iba-iba, paano ba yun din? Hindi, pag syndicated kasi marami. Maraming involved. Maraming, oo nga, totoo maraming yun. sangkot. Diba? Syndicated. Pero bukod sa syndicated estafa, yung 14 case na yon, bailable yon. Ang hindi bailable, yung syndicated estafa. Yung ano yun, violation of yung securities, yung pagbebenta niya ng ano. Nakahanap sila. Ano yung, doon. parang nagbebenta siya ng securities or what, o nag-attract ng investor. Pero hindi ka kasi nakarehistro. Yun. Yun lang, yun yun lang. lang. SEC, di ba? Yun yung interpretation po ng mga abogado na outsider. Pero syempre, hindi pa naman natin talaga alam yung Totoong talagang kwento. depensa ng panig ni Neri. Oo. So, Pero napakalaking blow nito. Kasi Oo. nga, nababasa ko din sa mga comment na nandyang, syempre, alam mo naman ang mga netizens, may mga, parang may comment na, sumobra sa pagkawais na misis, na umabot sa ganito. May judgment na. Although may mga celebrities na kaibigan, sina Chito and Neri na nagpakita ng Suporta. suporta. Kagaya rin dati Senator, Senator Kiko Pangilinan. Nakita ko nga si Joey Frankie. niya. Si Frankie, Pangilinan. Pamangkin niya. Chito. Yun nga ang sabi. ni Kiko. Kaya. Ayun. Kasi ang nakita ko nag-comment si Frankie. Tapos si Joros. And wait, meron Kasi pang isa. kaano niya yan kasabayan niya sa Star Circle Yeah. Quest. Oo, si Jo, meron pang isa. So kung hindi, ipagpapatunay lang na talagang siguro nga, kilala nila si Neri. And the thing is, yun na nga, may mga nava-violate na mga batas, ganyan-ganyan. At ang nakakabigla nga doon is nakakulong siya, siyempre. Kasi hindi available. Dahil hindi available. Ang isa pa palang Nakakaloka artista, si Nadine Samonte, ang naglagay ng Praying for You, Neri, and to the whole family. Tapos si Joros, tsaka nga si Frankie Pangilinan. Sana Yung mga maayos. nakaya. Pero alam mo, Ayos. nakakagulat. Yung mga umahawak Pero ng kasi, kaso niya, abogado. kakaiba talaga dito sa atin Oo. Well, hindi naman natin pinapanigan na agad si Neri. Of Kasi hindi naman natin course. alam talaga yung totoong Correct. pangyayari. Pero kapag ka celebrity ka talaga, sobrang Yes. sensationalized, sobrang andali-dali nilang, ayan nga, hulihin, paratangan. judge, Pero napakaraming mga non-showbiz, non-entities to, na Mas malala ang kaso. pero at large. At mas Pero- malala ang pang-aagrabyado At sa kapwa. nakakatakot, di ba, kamakailan lang yung mga vlogger na mag-asawa, di ba, na Yeah. dahil din sa mga ganong klaseng investment din,
kumare pa ba nila yung nagpapatay or Kumpare something? daw. Di ba? Isipin mo yung mga ganun. So, ingat-ingat din talaga dapat. Lalo na yung mga celebrities na kinukuha kayang endorser Oo. or nagakuha ng investment. Kaya nung nangyari ka kay Ricardo Cepeda, Oo. tagal niyang nakulong, ha? Tagal yun. Bago siya Uy, napalaya. 1 year din yata. Yes. Parang nga mahigit pa. Mahigit. Pa ba? Oo. So, just thinking lang na kung wag naman May mangyari anak kay sila, Neri. di ba? Kasi babae. Oh, may anak O baka sila. sabihin naman, ano ko, porket babae, hindi pero... naman. Siyempre. Pero meron talaga tayong sa mga Nanay, babae. Pero sana totoong hustisya ang mangyari. Yes. Talagang may pagkakasala, Yeah. Maging Pag fair. Yun ang gusto ko. Maging napatunayan, fair lamang yung pag-trial sa maging kanya. balanse at ang mag- batas, sana. Yun na. Ito, huwag kayo magugulat dito. Meme ni Direk Mark Mayley, kinaliwan. Kung pati si Direk Mayley, Oo nga, kasi nga, ayan si Direk Mark Mayley, meron siya, nakuha niya ba yung kanyang post na ano? hindi, ikaw lang. Yung talaga. Parang hindi Hindi nyo nilagay. kinuha. Oo. Nakuha ko yung post na yun, di ba? Yung Parang wala naman. meron ano si ano nga bang MMF movie na ito ngayon? Crying Ladies. Char. Hindi. Luma naman Grabe yun. kayo. Umano yun, hindi sa kanya yun. Kanya Musical, yung Himala. Himala. Hindi si Jeff, ano yun? Pepe Joke na yun. Oh, pero di ba? Hindi na nga, sige na nga, report mo na. Pepe Joke na Meron yun. ba siya ngayon? Di ba? Hindi ko alam, naalala ko Wala lang. siya. No, Wala ata. pero he was there dun sa launching ng Himala. MFF, oo, di ba? He was Baka there. ano siya, member. Nagsalita nga siya eh. Baka Oo. member ng committee. Part siya ng Basta may DGP. pinili. Ewan Ay, nila parang- kinuha yung ano, yung post sa Facebook. So ano nga yung nakaliliwan? Ano yung pinahaliwan? Yung gagawin niya, susunod niya raw pelikula. Oh. Starring the two leading personalities in the country. Sino-sino? Yung kanyang halo-halo. Di ba? Yung ngayon ang yung current events ngayon. Yung ba yung Wicked? Oo, hindi. Sino ba? BBM at Sara. Yun. Gagawin niya pelikula yun? Hindi lang, parang ano lang, kalokahan lang. Parang parody. Para bang Bakit kasi walang video? Teka. Ano may meme yan eh? May action, hindi nyo hinahanap eh. Oo. Action, tapos ano, horror, di ba? Parang Action, thriller. May love story pa yun. Oo, May labanggel yun. walang labanggel. Ay, hindi niya lalagyan. Yung nalalagyan Wala niya nga sa eh. wheelchair, dinala sa ospital, hindi yun dinala ba sa yun? mental hospital. Kasama yun. Hindi yun, hindi pa kasama. Hindi pa nagagawa. Magkaaway kayo. Actually, ako rin nahanap ko yung meme. Kaya wala akong Meron makita. niya Mark Mayley. Wala, binura na, pinabura. Ha? Pinabura. Wala Bawal eh. daw. Charot. Ha? Si Berwin Mayley yung lumalabas. Kung sa baligwan. Walang Mark Mayley. Ba't ganun? Ba't ako meron? Biglang, Kuya Berwin Mayley. Yun ang lumabas. Ano tinitingnan niya? Oh, yan no. Wala, burado na. Hindi. Pinabura na. Hello. Ito, Bawal. aanapin natin talaga. Wala Oo, nga wala sa akin eh. Binura na. Sabi ko sa inyo eh. Video. My next rom-com. Kayo hanap. Horror, thriller, variety show. Ayan Oo. Hindi pinapakita. Ayan Si po. Direk ang meme Mayley, niya. katabi niya si Na Big Baby kinahaliwan ng mga Sara. ano. Simulan na yan. Kailan ba yan? Di ba yung mga netizen? Ayan po. Ayan, ayan. Hindi nyo nakita. Ayan. Arden. Arden. Yung sa Arden, ayan, ayan. Si Richards to eh. Ayan yon. Hindi nyo hinanap. Ito, Di ano ba ba? pangalan nito? Richard. Si Lance. Si Lance. Tinanong ko lang yung Arden. Arden, si Richards. Lalo nyo ginulo. B1 at B2, parang madali. Am I wrong? No, you're Wala very sabi ko. right. Ikaw lang kasi ang Diba? nakakita niya. Tinamaan ko ilang like. Ay, paano? You're not a friend. Sorry ka. Pero hindi mo alam kung may movie siya sa Sorry MMFF. ka. Hindi siya, ano ba yung hindi crying ladies eh. Luma na yung Crying Luma na Ladies. yun. Hindi kanya yun eh. Meron pang, wala sa movie sa Ano yun, di ba? MMFF. Crying Ladies? Hindi, Oo. hindi, parang hindi sa kanya yun. Kanya Ay, naku, yun. tama na nga. Ano? Friend ka pa naman yan, no? Tapos di mo alam. Sige, ano hirit mo ngayon sa kanya, JM? I thought I was a friend. Bilis ko na. Okay na. Message mo! I thought
You were my friend. I thought I was a friend. Alam mo, dapat magsabi niya sa'yo siya. Kasi ikaw hindi nakakaalam ng kanyang portfolio. Sige na nga, tama na nga Ayun yan. lang po, Abangan po natin yan. Gagawin, siseryosohin niyo ba talaga? Hindi naman siguro, Diyos ko. Pero talaga sineryoso natin na nireport natin yung... Pinatula, Hindi, no? kasi dami talagang pumapatol niya sa kaganapan na yan ng mga issue ngayon, ano? Kakaloka. Yes, I Mga thought I was a friend. Professor Okay. Potts. Ito na, Marites. Ito, bago Pulang Araw to be the first Filipino TV series archive on the moon. Page D. Yan din yung kasama report ko, oo. Kasama na susunod ka sa'yo. So, ang Pulang Araw na still ongoing pa rin ngayon sa GMA7, ang kauna-unahang programa na Filipino show na ipapadala sa buwan or sa moon na kumbaga i-archive sa moon. Ang bongga, no? May gano'n na talaga. Bakit sa moon? Yes, kasi yan ang ngayon, wala na magawa mga Yung utaw codex. ngayon. Umabot na tayo dyan. Yeah. Okay? So, ang tawag sa ganyan ay, ang tawag dyan, the Lunar Codex. oo. At idadalin siya sa November 2025, kung tama ang aking Sino nabasa. magdadala sa moon? Siguro mga mga astronaut o Dugtong na mga dugtong. ano. Sige, yan din yung oo. report na dugtong ko eh. Alam nyo, works of over 40,000 contemporary artists, writers, musicians, and filmmakers from 185 countries and territories and 160 indigenous nation launched over 7 mission from Earth to space, the moon beyond. Yun yung the Lunar Codex. Alam mo, iba pa pala to, dun sa napanood kong parang docu naman, na may isang lugar sa North Pole, if I'm not mistaken. Ano siya, parang may, parang warehouse, parang ganon. No, it's not you. Okay. But I find it so interesting, di ba? Kung sakaling makarating ka doon, nando naman yung mga root crops, mga ganon. Para for the next generation or in time na, di ba, sabi nila na extinct na yung mga ibang at least meron pa rin Mapipreserve, yes. Doon sa, grabe yun. So, iba pa pala yun. Iba naman tong The Lunar Codex na kung saan sa moon na i-archive ang mga works or mga artistic works ng mga singers, filmmakers, etc. So dapat palitan na yung title. Hindi na. Pulang Dapat buwan. Pulang buwan na. Inis? Pero ano din kaya yung naging criteria, no, na ang pulang araw ang napili nila? Kasi pwede rin naman yung mga past teleserye na, di ba? Pwede naman yung Manchichirichit ni ano. Ano ba yun? Alam mo yung Manchichirichit? Belik Leon. Hindi ko lang yun. Bakit hindi yun ang pinili? Mas Baka luma naman yun. Gago talaga. Baka para hindi makalimutan Yes. ang ginawa ng mga Grabe Hapon yung Manchichirichit. sa panahon ng World War II. Ikaw alam mo yung Manchichirichit? Oo naman. Di naman na. Viva yun, no? Viva. Sino ang starring? Andrew E. tsaka Andrew E. Marcel. Ay, ang galing talaga ni John Nardo. Promote ko yun eh. Manchichirichit. PR siya ng Viva for the longest time. Until Kaya lang now. hindi kumita. Charot! PR ka pa rin ba ng Viva? Until now? Hindi na Ng ba? Viva Max, ano ba? Viva Max, No, yes. no. I'm just close. Ay, close sa Viva ba? Anyway, yun. I So, thought- i-continue mo na. So anyway, kadugtong na. I-segue naman po natin. Tukol din po niya karugtong niyan. Yan, yun pa rin yan. SB19 Music naman. Yes, kasi yung Lunar Codex nga, yung sinasabi niya, explanation. Kaya pala, sa moon nga sila parang naglawa ng parang Doon na ilalagay yung mga music nila. Oo, Tatago. yung lahat ng kanta naman ng SB19 ang makakasama doon. Parang library yan. Nakakasama yung mga work of art. At yes, pati mga halaman, dahon, mga animal. Meron na sila kasi sa storage programa pa, yan ng no? NASA. Yung National Aeronautics and Space Chuchuchuchu. Administration na meron sa space, sa outer space. Na yun nga sinasabi na pagdating ng panahon, baka daw in the near future mapag-aaralan. So, ito yung nakaka-proud kasi yung Pulang Araw nga among the TV series ng my Philippines. favorite, Pablo. Yan ang una. At saka yung music ng SB19. Kumbaga, sila yung entry na ng Philippines na napili para ma-preserve doon. Teka lang, may appeal ako. May appeal ako sa Bakit? Lunar Codex.
Bakit ang Marites University hindi kasama? We can never Yun nga ang sinasabi ko, baka. Baka. Kasi di ba kailangan in the future din ng mga chismis. Correct, yung history ng mga chismis, update, oo. mga blind item. Correct. Para ma-relate nila sa mga susunod na henerasyon. Pero ang difference daw, kasama daw tayo sa pagdala sa moon. Ay, ako. Kasi di ba parang naalala niyo yung nung mga una pa rin yung mga time capsule, yung mga ganun, parang ganun ang proseso. Hoy, Marites University Parang po. ganun pa rin eh. Oo. Parang naka-time capsule. Ay, hindi naman. Of course, hindi na time. Pero parang naka-capsulate pa rin siya. Parang ganun. Doon ilalagay yung mga ganun. Interesting, no? I think Ibang-iba sa na November tayo. 2025 pa nga yata siya Gagawin. dadalhin sa moon. Iba na ano. Siguro nga feeling ko nga, dahil di ba there was a time na yung may mga scientists na nag-ano ng sasakyan na may yung sobrang mga bilyonaryo pwede nang tumira sa Mars, meron na silang Oo, gano'n. tapos may mga namatay. Dahil, di ba, hindi naging Amazing, successful Oo, pa eh. malay mo. natin. di ba? Malay mo si Dean Jun, mapresent doon. Dean Mga Jun. present! Pero yung totoo, yung napanood ko talaga sa docu, talagang Ano yung existing na yun preservation ni Junardo? Ay, buwan! Pero yung napanood ko nga sa doc, yung existing na yun, I think, Yeah. sa may North Pole nga yata, na talagang may nagbabantay doon. So, May nagbabantay sa moon? No, doon sa mga... Kasi nga para siyang warehouse, I think, na ginawa talaga. Para yung mga flora and fauna, yung mga may living things. May living things. Na magpapatuloy Living ng creatures. buhay. Yeah. Kasi nga dinidevelop na nila ngayon na sa susunod na mga panahon, Malay. pwede na pumunta doon. tumandala sa Earth, pwede na tayo doon sa ibang mga planeta na kapareho ng Earth. Pero Nakakalo. grabe, Di ba na? Pero the fact, legit yan, nasa Kasi alam niyo ang nakakatuwa, feeling ko nung araw, sige, way back 80s siguro, baka pangarap lang yan. I think na pag naisip na yan naman. paano pag halimbawa talagang nag-end ang world, hindi masabi, then there will be a second or third, whatever, planet or what. generation dito sa atin. Paano nga? So parang ang galing nila na yung Tama. dating pinapangarap mo lang or ini-envision mo lang, Ito ngayon na. nangyayari na. Yeah, for all we know nga, baka nga nag-exist na, may mga nakatira na talaga eh. Ako Hindi naman, naman natin di ba, alam. pwede possible Diba? naman din. Gusto mo ba? Di ba nga? Willing ka ba kung si Stella makakasama mo? Oo naman! Ay, ang taas! Alam mo, feeling ko nga meron naman talaga. Di ba meron parang sa Mars kung sino yung gustong mag-volunteer na doon mag-start ng buhay. Oo. Ayan, Oh, why not? Mars. Ako, game ako if ever. Marites University. Marites University goes to the moon. Eto na! Ayaw mo? Kapag wala si Rose sa next episode, alam nyo na. Either pumunta sa Mars or sa moon. Para mas gusto ko sa Mars. Dito muna ako. Abangan lang natin mga Marites yan. Pero nakaka-excite. Siyempre naman. Nakaka-proud. Pag nagpunta ka doon, Pulang ikaw ang araw, kauna TV na. series. SB19 music. Tapos yung music ng Pinoy. SB19. Yeah. Ano doon? At least, Tignan mo to. Ano na naman? Kinukonvince ako. Punta raw kami Mars. Para daw raw kami yung kauna-unahan. Okay na kahit hindi ako mauna. You will own the land. Okay. Behind the scene, kinukonvince ako ni Rose na, hindi tayo mauna doon. Ito na po mga kamarites. Francet, nakikita ang future na magkasama sila. Mr. Puy, balita mo yan? Ewan ko ba bakit nila sinabi? O hindi, alam mo, first time kong na-meet itong dalawa. In fairness naman, kasi nagkaroon ng junket interview. Junket. Well, mahirap. Hindi, pero kung nabilib ako kay Ate B sa energy, nabilib din ako sa energy nitong dalawang to. Dahil non-stop silang kumuda ng kumuda. Mula alas 10 ng umaga hanggang alauna. Maliban pa dun sa grand press ko na nandun kayo. Super kuda pa rin. Super ko dapat din. Hindi napansin ko sa kanilang, sila, Sipag. sipag nila, tsaka sa kanilang dalawa, ang mahilig talaga mag-explain si Seth. Oo, tsaka medyo malalim siya kasi may mga interview kami sa At saka kanya. very touchy. Nakita ko May gumaganong-ganong kay Francine. No? kahit kay ito silang dalawa gumagano. Although si Francine maganda ang mukha. In fairness. At pogi din si Seth. Bilang galing sa'yo na ikaw ay judgmental at racist, maniniwala ako na maganda talaga. Hindi maganda talaga si Francine, in fairness. Tsaka pogi si... Alalanin mo, nagtatanong siya. Maganda yung mukha ni Seth. Maganda yung mukha ni Seth. Hindi, maganda rin yung mukha ni Seth. So, okay. Para talaga siyang si Daniel eh. Totoo. Hindi, ako,
Pananalita, kilos, pati itsura. Pinatisoy ng pinaputing Daniel Padilla. So anyway, una, syempre, alam naman natin na pressured sila, masaya sila dahil sila lang, first movie nila together, tapos sila lang ang, ayaw nilang tawaging rom-com, tawag nila rom-fam. Okay. Kasi daw, hindi lang naman daw pakilig yung movie, may family issues din na dinidiscuss. Fantasy din siya. Oo, pero tawag nila rom-fam. Di rom-fam pan. Rom-fam pan. Tapos, syempre, go with the flow lang daw sila dahil nandiyan man talaga yung pressure. Tapos, habang ginagawa raw nila yung movie, may mga eksena daw doon na para nangyari sa relationship nila bilang magkaibigan. Kasi sinasabi naman nila, best friends sila. Best of friends sila. Kasi binanggit na nila yung months ago na best friends sila. So sabi ko, ano na kayo ngayon? Bestest friends po. Yun ang sagot ni Francine. But anyway, bagong-bago. Anyway, so meron sila mga eksena daw na halimbawa yung may eksena daw doon na nagagalit si Francine kay Seth. Tapos parang habang ginagawa raw niya yung eksena, minaalala siya na nagalit siya sa totoong buhay kay Seth, na napikon siya. Kaya daw parang naging totoo yung eksena. Si Seth, ang favorite scene daw niya doon, yung meron daw siyang parang nagkita sila sa dating app, doon sa movie na-relate daw niya yon, yung unang-unang nakita daw niya si Francine sa social media, tapos minessage niya ng hello idol. Parang ginanon daw niya. So patas later on, naging magkatrabaho na sila. So yun yung eksena. So syempre, may mga ganyan silang kwento. So tinanong ko, so nakikita nyo ba ang mga sarili nyo na magkasama kayo sa future? Pareho namang oo ang sagot nila. Pero syempre, ayaw naman nilang sabihin kung anong level na ang kanilang relasyon. Okay. Sa mismong MediaCon na, well, tinanong ko naman kung Crescento ang Marites doon. Sure kasi ako na sa maraming magkatanong, nakikita nyo ba ang sarili nyo sa future? Dahil tinanong nga din yan nung mga nakaraang MediaCon yan. Tapos tinanong ko naman, paano kung sa future nyo, hindi nyo nakasama ang isa't isa? Ano ang reaction nyo? So pareho naman silang parang hindi nila ma-imagine na hindi kasama isa't isa. Sa future. Oo, parang ngayon pa lang daw sabi ni Francine, parang nalungkot na siya. Ganon. And nasabi kasi ni Seth na hindi sila nagmamadali. Dahil parang ang dating, parang si Seth, gusto niyang i-honor yung trust ng parents ni Francine sa kanya. Like, ayun nga ngayon, nakakapag-holding hands na sila. Actually, doon sa MediaCon ng holding hands. Ako si Alan na nagpaano, si Alan kaya pala. Nagsabi na, sige, mag-holding hands kayo. Nag-holding hands naman sila. And then, doon inamin ni Seth na si Francine yung babaeng gusto niya. Tapos, binalik kay Francine. Sabi kasi ni Francine, meron na siyang nagugustuhan. Meron siyang gusto. So, dineretso siyang tanongin. Ang gusto mo ba? Si Seth. Ay diretsahan ang tanong, ay si Seth. Sinagot naman ni Francine na, yes. Hindi dahil may promo, ha? Well, hindi tayo sure. Pero hindi. Sabay ba? Joke lang. Pero yun na nga. malay mo, di ba? Obviously, base sa sagot nila, sinasabi nila na they like each other. Pero ang tanong, sila na ba? Parang, base din sa mga sagot nila, parang pwede natin sabihin hindi pa. Alanganin pa. Ako naman, base sa mga body language nila, feeling ko, may something. Pwede din. Totoo din naman. Oo, kasi dun sa interview ko sa nila, soba talaga yung pagkakadikit ni Seth kay At saka sa'yo gumagano lagi sa likod. Pero, tsaka makikita mo naman kung medyo awkward yung babae sa ganong nalang. Hindi komportable naman din si Francine. At saka sarapan ko interview si Seth, inamin niya na nililigawan din niya yung parang nagpapalakas siya doon sa parents ni Francine. Tapos si Francine, mukhang nahihilig magluto-luto. So, pag may mga niluluto, nagdadala ng pagkain sa Seth at pinapakain kay Seth. Tsaka meron sa... Binuking yan ni Mosa. Meron din sila na parang meron kaming gustong ipa-reveal. Yung magtitinginan muna sila. Tapos, gumagano si Francine na wag mo nang hindi ko kwento ko lang. So, alam mo na. May mga ano na. Sa mga sign language. Parang kinikilig kami. Kasi Tessa ang kasama ko, Mauricio. Tapos sabi ko parang hindi si John Lalin. Hindi.
Pero alam mo, lahat ng yan, Iba lagi ako story yan. naniniwala. After na movie, kapag talagang sobrang close pa rin, nag-move to the next level. Yun talaga. yun. Alam natin na, kasi talaga habang may pelikula, Ganun kahit talaga. ano pang sabihin, pwede talagang bigyan ng kulay at sabihin na, nako, for the pro. Yes. For the pro. Lalo pat ang gagaling nilang mga artista rin Correct. naman, mga young stars. Pero alalahanin po natin, entry po yan ng Regal Entertainment o Regal Films sa darating pong Metro Manila Film Festival. 50th. 50th anniversary ng Metro Manila Film Festival. My Future You. Yes. Francine, si Seth, kasama din dyan sina Mosang, directed by Chris Aquino. Cristiano Crisanto. Tapos, it's also a fantasy and sabi nga ni Francine, is a family movie rin naman. Not okay. just focusing on So, romance. fun. Yun. So, Tayo nagbinyag ha. isa siya sa Rom 10 fam official entries. Kaya medyo talagang Maganda. madibdiban ang labanan. Sila lang yung pelikula na young generation. I think. Meron Meron na. din, Meron ba? kasi May consider Julia nyo pa rin Carlo yung, eh. yung Yung alin? yung Hold Me kala Close. Julia. Juliet, Hold Me Close. Carlo, di ba? Si Kaloy. Di ba? Grabe yung pagkakahawa. Of course. Pero medyo ano na sila, medyo senior na sila kay bagay. Francet. Kung baget na baget, Francet talaga. Sige na. Okay. Pakipunan natin po yan December 25. Yes. Ay, wait lang. Sabi ni Mosang, kasi sabi niya siya, nag-research daw siya. Parang sa MMFF, parang ito lang daw, o parang ngayon lang may rom-com o Hindi rom naman. drama. Ako din napaisip din ako eh. Talaga Marami ba? na. Yung mga kasalo. Hindi, kasi medyo iba yun eh. Parang ano yun eh. Hindi siya considered Marami na rin in the past. Meron na yun. Ano na siguro ba? Hindi nila naisip nung naon? Oo, imposible. So, research na lang natin. Saka natin sabihin. Magre-research kami. Mosang. Alam mo naman si Mosang, hindi naman kasali. Hindi nag-enroll pa ng Maritas yan eh. Dahil Mosang yan. Ito na. Carlo Aquino, nilinaw ang Best Actor Mark by kay Julia Barreto. Oo, kasi di ba nung MediaCon nga, pinag-uusapan na ang performance ni Julia dito sa Hold Me Close ay talaga naman kapuri-puri. Magaling naman talaga. Magaling naman talaga si Julia, yes. I Tapos love biglang Julia. naglabasan na nga yung mga chika na at this early daw dahil nakikita, mama ili-level doon ka na Julia Vilma Santos, sa Ate V, at sa mga iba pang mga Nadine, actress na lulutang sa Metro Manila Film Festival Awards Night or yung pagbigay ng mga nominasyon. Na sinagot naman ni Julia na sabi naman niya hindi yun ang iniisip niya kasi syempre mas gusto niya maging box office yung Of course, pelikula at diba? kumita. Pero kumbaga bonus na nga. Lagi naman ganun ang sagot eh. Kumbaga bonus na lang dahil at least na-appreciate yung husay. Nilinaw ngayon ni Carlo kasi nga naman si Carlo naging leading lady niya na lang halos na ng mga bagets. Diba? From sino ba? Si Sue, sino ang asawa niya? Si Charlie. Si Trina, si... Gagan ni Trina. Angelica, si Camille. Si Yung mga marami pa, pati hanggang kay Barbie Imperial, si Lavi po, na parang nga siyang naging si Nadine. Di ba? Parang Rose Garcia. Oo. Parang nga sinasabi na si Carlo na nga daw yung parang Christopher Delio na siya yung barometro ng mga artistang babae na makapareha. Talaga ba? Grabe yung Kasi nga- barometro, Yes, kasi Ang di ba? taas. Oo. Gano'ng kalaki yung barometro? Maraming sizes po ang barometro. Depende po sa barometro. May maikli, may mahaba. Hindi nga. Kasi talaga tugang. Sukatan. Iba-ibang sukat. Sukatan ng pagiging actress. Kaya siya ang nagiging leading man. Paborito siya. So anyway, klinaro lang niya. Kasi syempre, alam naman, iba pa daw naman bagang kasama niyang actress ang sabihin pang-best actress. Kundi syempre, pinopromote nila. So ganun lang kasimple. Kasi yung iba gustong haluan ng internet. Uy, paano? Ninang mo si Ate V. Ganyan-ganyan. Si Juday, ati-atihan mo. Syempre, hindi naman niya makakasama sa pelikula. Kaya understandable naman na sinasabi niyang pang-best actress naman doon yung arte. Dahil siya yung kasama at leading man dito sa Hold Me Close. Tsaka syempre, sino ba magsusuportahan, di ba? Alam may promote niya. Pati ba naman yun, iniintrigue. Di ba? Pero ang payat ngayon ni Carlo, ni Kaloyan. Ayun ba? Parang, Pero yung barometro, malaki ang sukatan. dalawa. Yung kay Stel, isa lang. Pero yung kay Carlo, wow.
Ayoko na nga. Ano pinag-uusapan nyo dyan? May balita naman Sino ka? natin. Maya ka naman kay Rose? Alam na alam ni Rose yan. Ako hindi. Hey, mga Ganda, Marites, no? Nabusog ba kayo sa aming isang linggong chismis? Nagutom po. Diba? Nagutom. kayo. Oh. Anyway, magbabalik po ang Marites Marites University! Kung magbabalik na ho na tayo. Diretso na ba?